Sa ikatlong araw, patuloy ang pag-alingaw-ngaw ng putukan habang tinutugis ng puwersa ng gobyerno ang teroristang grupong Maute sa Marawi City, Lanao del Sur. Umakyat na sa 13 miyembro ng Maute ang napatay habang 7 naman ang nalagas sa gobyerno. Makibalita tayo kay Sandra Aguinaldo. Pagputok ng bukang liwayway sa Marawi City, Lanao del Sur. Atas kayo, sa atas! Umalingaw-ngaw sa sentro ng lungsod ang putukan at pagsabog mula sa bakbakan ng Sundalo at Maute Group. Hindi rin tumitigil ang paglipad ng mga attack helicopter ng AFP para matukoy ang pinagkukutaan ng mga terorista. Tila ghost town ang sentro ng lungsod dahil nakakandado ang mga establishmento at walang makikitang mga sibilyan. Ang alkalde ng lungsod na si Mayor Majul Usman Gandamra nanatili sa City Hall para raw hindi makubkob ng mga terorista. Mayroon talagang threat dito sa pagpasok sa City Hall at ako po ay kaya po hindi ko iniwan to, though very risky, ay hindi ko po iniwanan ito dahil gusto natin na panatiliin na hawak natin ang ating simbolo ng authority. Okay. Tiniyak na alkalde na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga otoridad kaugnay sa mahigpit na seguridad sa kanilang lungsod. Suportado rin daw niya ang deklarasyon ng martial law ng Pangulo. Alam po natin na itong nangyayari na ito ay hindi po ito biro. And so I think the President, pinag-aralan po ito ng Presidente ang kanyang pagdeklara ng batas militar for a short duration and for a itong sinasabihang dito lang sa Mindanao. And I think it is justifiable siguro at ito ay pinag-aralan ng kanyang mga abogado at ang kanyang mga legal team. Panawagan ni Mayor Gandamra sa mga terorista kung meron man silang gustong iparating sa gobyerno, huwag daw sana itong idaan sa karahasan. Alam ko po na mga Muslim sila, kung talagang mga Muslim sila and they are fighting for the support to enrich our religious beliefs, ay hindi po ito ang pamamaraan na saktan yung mga innocent civilians or kung sino man, kahit gobyerno man, taga-gobyerno. Hindi po yan ang pamamaraan ng aming reliyon na pumatay ng tao. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang opensiba ng militar sa mga miyembro ng Maute sa Marawi. Sporadic firefights po na na-observe natin ngayon ay bahagi po ng pag-retake natin dun sa mga installation kung saan sila initially nagkaroon ng foothold. Tiniyak naman ng militar na sa loob ng 3 araw ay mababawi na nila ang buong lungsod mula sa mga terorista. According to General Galvez, ang ating pong commander ng Western Mindanao Command is estimating that in around 2 to 3 days, in a conservative estimate ay inaasahan niya na ma-declare niya ng totally clear and clear ang Marawi City. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 13 terorista ang napapatay ng puwersa ng gobyerno sa opensiba, habang 5 naman sa militar at 2 sa pulisya. May 31 namang nasugatan. Kabilang sa mga nasawi, si First Lieutenant John Carl Morales at Sergeant Marlon Baldovino na pawang mga miyembro ng Special Forces. Itinuturing namang bayani ng kanilang mga kaanak ang mga nasawing sundalo. Ang mga miyembro ng 49th Infantry Battalion sa Camarines Norte nagbigay pugay sa mga kasamahan nilang nasawi at nasugatan sa bakbakan sa Marawi. Sa gitna ng bakbakan sa Marawi City at pagsasailalim ng Mindanao sa martial law, tiniyak naman ng Department of Health na normal pa rin ang operasyon sa mga ospital sa Mindanao. May inihanda na rin daw ang DOH na medical teams na ipapadala sa Marawi City. Sandra Aguinaldo, GMA News.